Tinaboy ako ng sarili kong mga magulang noong akala nila wala akong silbi, pero isang liham ang naglantad ng pinakamadilim nilang lihim. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga sugat na iniwan ng mga salitang paulit-ulit mong narinig mula sa mga taong dapat sana ay unang nagmamahal sa iyo. Ako si Marco. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, paninisi at malamig na tingin. Ang masakit, hindi galing sa mga estranghero ang lahat ng iyon, kundi sa sarili kong ama at ina. Akala ko normal lang iyon. Akala ko parte lang iyon ng pagiging pamilya. Pero mali pala ako. At isang gabi, isang liham ang tuluyang sumira sa lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa kanila. Marco, wala ka na namang kwenta. Sigaw iyon ng aking ama habang ibinabato niya ang report card ko sa mesa. 3 subject lang ang mataas. Iyan na ang best mo. Tahimik lang akong nakayuko. Samantala, ang nanay ko ay nakahalukip-kip sa sulok. Bakit hindi ka matulad sa pinsan mong si Adrian? Honor student iyon. Ikaw? Pabigat. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko ang bawat salita. Sa tuwing may problema sa bahay, ako agad ang sinisisi. Kapag kulang ang pera. Kapag mababa ang grado. Kapag may hindi magandang nangyari. Ako lagi. Ako ang paboritong sisihin. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi ako agad nakahanap ng magandang trabaho. Nagtrabaho ako bilang delivery rider. Umuulan. Mainit. Delikado. Pero tiniis ko. Lahat ng kinikita ko halos ibinibigay ko sa bahay. Isang gabi, narinig ko ang usapan ng mga magulang ko. Magkano na naman ang ibinigay ni Marco? Tanong ng ama ko. 5,000. Ang liit naman. Napahinto ako sa pintuan. Parang may humigpit sa lalamunan ko. 5,000. Halos buong buwan kong pinagpaguran. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala tayong pambayad sa kuryente, sagot ng nanay ko. Hindi pa rin sapat. Tumulo ang luha ko. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Hindi nila alam na ilang gabi na akong hindi kumakain ng maayos para lang may maibigay sa kanila. Dumating ang pinakamadilim na araw ng buhay ko. Natanggal ako sa trabaho dahil nagsara ang kumpanya. Pag-uwi ko sa bahay, nanginginig ang mga kamay ko. Ama, wala na po akong trabaho. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagkatapos ay biglang sumabog ang sigaw niya. Wala ka ng silbi. Napaatras ako. Simula bata ka, puro problema ang dala mo. Mahal, tama na, mahinang sabi ng nanay ko. Hindi. Hinampas ng ama ko ang mesa. Kung wala kang mayaambag dito, umalis ka. Parang huminto ang mundo. Paanak niyo ako. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pakiramdam ko gumuho ang buong pagkatao ko. Sa gabing iyon, dala ang isang backpack at kaunting damit, iniwan ko ang bahay. Walang yumakap. Walang pumigil. Walang nagtanong kung saan ako pupunta. Makalipas ang 3 taon, unti-unti kong naitaguyod ang sarili ko. Nakahanap ako ng magandang trabaho. Nakapag-ipon. Nakabili ng maliit na bahay. Isang araw, tumawag ang kapitbahay namin. Marco, pumanaw na ang lolo mo. Bumalik ako sa lumang bahay ng lolo. Habang nagliligpit ng mga gamit niya, may nakita akong lumang kahon. Sa loob nito ay mga litrato, mga dokumento, at isang liham. Nakasulat, para kay Marco. Kinabahan ako. Binuksan ko iyon. At doon nagsimulang mabago ang lahat. Habang binabasa ko ang liham, nanlamig ang buo kong katawan. Nakasulat doon. Apo, kung nababasa mo ito, panahon nang malaman mo ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ka tunay na anak ng taong tinatawag mong ama. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ano? Paulit-ulit kong binasa. Hindi ako makapaniwala. Ayon sa liham, namatay ang tunay kong ama sa isang aksidente bago ako ipanganak. Ang lalaking nagpalaki sa akin ay pangalawang asawa ng nanay ko. At hindi niya kailanman tinanggap ang presensya ko. Pero hindi pa doon natapos. May mas mabigat pa. Habang binabasa ko ang liham, nanlamig ang buo kong katawan. Nakasulat doon.
Apo, kung nababasa mo ito, panahon nang malaman mo ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ka tunay na anak ng taong tinatawag mong ama. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ano? Paulit-ulit kong binasa. Hindi ako makapaniwala. Ayon sa liham, namatay ang tunay kong ama sa isang aksidente bago ako ipanganak. Ang lalaking nagpalaki sa akin ay pangalawang asawa ng nanay ko. At hindi niya kailanman tinanggap ang presensya ko. Pero hindi pa doon natapos. May mas mabigat pa. Ang pera na ipinagmamalaki nilang sila ang nag-ipon para sa pamilya ay galing sa trust fund na iniwan ng tunay mong ama para sa iyo. Agad kong hinarap ang nanay ko. Pagkakita niya sa akin, napaluha siya. Mark Cody. Ibinagsak ko ang liham sa mesa. Ano ito? Namutla siya. Hindi siya makapagsalita. Ano ito, Nay? Humagulgol siya. Totoo lahat. Pakiramdam ko umiikot ang paligid. 3 dekada akong nabuhay sa kasinungalingan. Natakot ako, umiiyak niyang sagot. Natakot kang sabihin ang totoo. Pinilit niya ako. Pinilit kanyang tratuhin akong parang basura. Tumahimik siya. At ang katahimikang iyon ang pinakamasakit na sagot. Akala ko iyon na ang katapusan. Pero may isa pang sikreto. Ilang linggo matapos ang komprontasyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ng aking tunay na ama. May natitira pa palang bahagi ng trust fund. Hindi ito nagalaw. Hindi ito nakuha ng sinuman. At legal na nakapangalan sa akin. Hindi ako makapaniwala. Ang batang itinuring na walang kwenta. Ang batang pinalayas. Ang batang sinabihang pinakamalaking pagkakamali. Siya pala ang taong matagal nang may iniwang kinabukasan. Pero higit sa pera, may mas mahalagang natuklasan ako. Hindi nakabase ang halaga ng tao sa opinyon ng mga taong nananakit sa kanya. Makalipas ang ilang taon, natutunan kong magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Dahil habang hawak ko ang galit, ako rin ang nakakadena sa nakaraan. Hindi ko makakalimutan ang sakit. Hindi ko mabubura ang mga sugat. Pero pinili kong huwag hayaang iyon ang magdikta ng magiging buhay ko. At doon nagsimula ang tunay kong kalayaan. Moral lesson. Hindi lahat ng magulang ay nagbibigay ng pagmamahal na nararapat sa isang anak, ngunit hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang tao. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa pagtingin ng iba, kundi sa iyong karakter, katatagan, at kakayahang bumangon matapos ang matitinding pagsubok. Minsan, ang pinakamadilim na katotohanan ang nagbubukas ng pinto sa pinakamaliwanag na kinabukasan.